Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. Okay, I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up on the floor. Hindi pa nga nagsisimula, ibabasura na. Draft resolution para ilibing na ang impeachment ng pangalawang Pangulo, umiikot daw sa Senado. Dismayado ngayon ang mga complainant at mga kongresista. Kailangan na raw kasi talagang managot ni VP Sara. Hugas kamay ang ilang senador sa dokumento pero si Senador Bato umaming siya ang may pakulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Siya pala ang salarin, Senador Bato de la Rosa, may pakana ng draft resolution para tuluyan ng ibasura ang impeachment trial ni VP Sara. Kumakalat na dokumento labag sa batas ayon sa mga kongresista. Sa gitna ng mga kritisismo, SP Cheese ipinagtanggol ng bise. Takot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Baste Duterte, pinapansin pa ba? Tanong yan ng Malacanang kasunod ng bagong patutsada ng alkalde kay PBBM. Bukod sa HIV, mga kaso ng iba pang sexually transmitted diseases, dumarami na. Mga apektado, kabataan pa rin. From billionaire backer to critic, world's richest man, Elon Musk, tinawag na disgusting abomination ang spending bill ni US President Donald Trump. At Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, nagtamo ng mga sugat sa muka. Bakit kaya? May umiikot na draft resolution sa Senado para tuluyan ng ilibing ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hugas kamay dito si Senator Cheese Escudero na napabalitang pasimuno ng isang kill impeachment plot para manatiling Senate President sa susunod na Kongreso. Pero si Senadora Amy Marcos kinumpirmang mayroon ng mga dokumento na naglalayong ibasura na ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mere scrap of paper lang para kay Senate President Cheese Escudero ang kumalat na draft Senate resolution sa media kanina. Laman nito ang tuluyang pag-dismiss sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Pero inamin ng kaalyado ni VP Sara na si Senadora Amy Marcos na nakakita siya ng hindi lang isa kundi iba't ibang draft resolutions gaya nito. Ang pakay daw ng mga draft na ito para makahanap ng legal way para tapusin na ang kaso ng walang loopholes. Sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may natanggap din siyang printed copy ng nasabing draft.
Pero ni isa nito, hindi pa filed sa Senate Bills and Index Section, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Sa nakuhang kopya ng media kanina, inilahad nito na masyado nang matagal ang pagkabinbin ng Articles of Impeachment sa Senado, dahilan para i-consider na itong de facto dismissed. Nakasaad pa sa draft ang terminong forthwith mula sa 1987 Constitution na mandato ng Senadong gawin oras na dumating sa kanilang impeachment complaint. Sabi pa sa draft na violate umano ang karapatan ni VP Sara sa isang speedy trial. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. Okay, I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Sina Senators Cynthia Villar, Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Bongo, hindi raw nakita ang document na ito. Balak pa ngang tumulong ng kampo ni Go sa media para malaman kung paano ito lumitaw. Itinanggi rin niyang galing sa Duterte Block ang anumang draft resolution na humihiling na i-dismiss na ang mga reklamo laban kay VP Sara. Sa daming dumadaan na mga dokumento, hindi ko po alam yung ano yung tinutukoy nila. Wala po ako nakitang gano'n. I'll find out. I'll try to trace. Sabi ko nga, nakakapagod na itong politika. Unahin muna natin ng serbisyo. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel lang ang nagsabing flawed ang dokumentong nakuha ng media. Malaki raw ang tsansang fake ito, lalo na't hindi accurate ang constitutional quote sa draft reso. Isa sa inaccuracy nito ang sinabing right to speedy disposition ni VP Sara. Nag-a-apply lang daw ito sa courts at government agencies at hindi sa Senate impeachment trials. Hindi na bago ang panukalang i-dismiss sa mga reklamo laban kay VP Sara. Sa isang manifestation, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaaring hindi na pwedeng ikasa ang trial sa 19th Congress at ang pagtawid nito sa 20th pwedeng maging unconstitutional. Nang tanungin kung may alam ang kampo ni Tolentino sa umiikot na reso, anila wala pa raw silang impormasyon. Para naman kay SP Chiza Escudero, hanggat walang proper motion sa plenaryo ang tungkol sa impeachment trial, tuloy lang ang nakatakdang schedule. Una nang sinabi ng ilang House leaders na tila takot si Escudero kay VP Sara, kaya raw delayed ang presentation ng impeachment articles mula June 2 pa June 11. Buwelta ni Escudero, anuman daw ang aksyon o sabihin nila, hindi papayag ang Senado na diktahan sila nito. Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Muli ring inungkat ng Senador ang 2 buwang pag-upo ng Kamara sa impeachment complaints. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. February 5 nang matanggap ng Senado ang mga reklamo mula Kamara, pero di pa ito binabasa sa plenaryo. Una nang naakusahan si Escudero sa tangkang paglibing sa impeachment trial matapos ang isang report na pinangungunahan umano niya ang isang grupo ng mga senador para gawin ito. Yan ay para ma-retain daw niya ang Senate presidency na itinanggi na rin ng senador. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ilang oras matapos pumutok ang balita sa draft resolution, inamin ni Senador Bato de la Rosa na sa opisina niya galing ang dokumento. Hindi naman sinabi ng senador kung ilan na ang sumusuporta sa kanyang resolusyon. Pero malinaw daw ang kanyang argumento na dapat nang ibasura ang impeachment ng pangalawang Pangulo. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano po Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Umikot ang draft resolution para ibasura na ang impeachment sa harap ng mga panawagang umpisahan na ang paglilitis ni VP Sara sa Senado. Ayon sa ilang mambabatas, bukod sa pagiging unconstitutional, isa rin itong garapalan. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona.
there any motion. second to the motion duly seconded by Honorable Arnie Fuentebella? Is there any objection to the motion? Hearing none, the motion is carried. Tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang investigasyon sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng kanyang opisina at ng DepEd sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ito ang pinagbatayan ng ilan sa articles of impeachment na nasa kamay na ng Senado. Kaya labis na lang ang pagkadismaya ng committee chairman nang lumabas ang isang draft resolution para madismiss ang kaso. That is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate sa Constitution. Kaya hindi ko pa alam kung ano yung magiging legal repercussion netong gagawin nila. Insofar as may legal point of view, hindi yan naayon sa ating saligang batas. Sa nakuhang draft copy ng resolusyon ng Billionaire News Channel, nakasaad na magkakaroon ng de facto dismissal ang impeachment ni Duterte kahit na hindi pa binubuo ang Senado bilang isang impeachment court. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Nasa kanila yung lahat ng bola para gawin ang lahat at bigyan ang publiko ng report na kailangan nating malaman. Pero hindi po nagkakaroon ng usad at hindi nangyayari yun. Panahon na raw para balikan ng mga senador kung bakit ba sila hinalal sa pwesto at kung nagagampanan pa ba nila ang kanilang mga tungkulin, kasama na ang pag-upo bilang hukom sa impeachment court. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. Sa isang statement, sinabi ni House Prosecution Panel Member Representative Jervil Luistro na wala sa kapangyarihan ng Senado na i-dismiss ang impeachment nang hindi pa sila nabubuo bilang impeachment court at dalawa lang ang maaring maging desisyon nila, pagpapawalang sala o conviction. Bagay na sinang-ayunan ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Kailangan anya na mag-convene muna bilang impeachment court ang Senado bago sila magkaroon ng desisyon. Nagbabala ng malawakang kilos protesta ang mga grupo kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Kaya nakaabang ang lahat kung magko-convene nga ba bilang impeachment court ang Senado. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Let the trial begin. Muling nanindigan ng isang koalisyon na paglabag sa saligang batas ang pagpapaliban sa paglilitis kay VP Sara. Hindi na raw dapat ito pinagdidebatihan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Tulad ng kawalang kibo ng Senado sa impeachment ni VP Sara, tinawag ding unconstitutional ng koalisyong pabor sa impeachment ang napaulat na Senate resolution na layong ideklara ang de facto dismissal ng kaso. Ayon kay ML Party List Representative-elect Laila De Lima, dapat na sundin muna ang saligang batas bago ito baliwalain. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin. Pinatutsadahan din ni Akbayan Party President Rafaela David si Senate Majority Leader Francis Tolentino na siya umanong tinutukoy na nasa likod ng resolusyon. Aalis na nga lang siya ng Senado, magkakalat pa siya ng lagim at kasinungalingan sa Senado. If ever Senate does support this, they are courting public ire. Sa gitna ng kontrobersiya at politika na bumabalot sa impeachment, tuloy ang panawagan ng Tindig Pilipinas sa Senado. Simulan ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Hindi raw sila magdadalawang isip na panagutin ang mga senador na lalabag sa nakasaad sa konstitusyon. We will look at all avenues, legal, street protests, political pressure, if this resolution passes. Para sa grupo, hindi na dapat pagdebatihan kung itutuloy o hindi ang impeachment trial dahil simple lamang umano ang sagot. Obligasyon ng Senado na ituloy ito. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
Tad-tad ng batikos ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa bagal ng impeachment sa Senado. Pero may dumepensa, walang iba kundi si VP Sara. Narito ang agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Sama-sama tayo. Duda si VP Sara na may pinoprotektahan at kinatatakutan si SP Cheese Escudero, kaugnay sa nakabinbinyang impeachment trial. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Ayon sa mga kritiko, pinatatagal daw ni Escudero ang paglilitis para maprotektahan ang ilang kaalyado sa politika. May mga ulat din na sinasadya raw ni Escudero ang delay sa impeachment trial para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at muling maupo bilang Senate President sa 20th Congress. Ito raw ang dahilan kung bakit inuurong ang reading ng Articles of Impeachment mula June 2 sa June 11, ang last session day ng 19th Congress. Sa ulat ng politiko, may 10 senador daw na sumusuporta sa endgame ni Escudero. Sina Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, JV Ejercito, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Mark Villar at Cynthia Villar. Sila ngayon ang sinasabing Escudero 11. Tahasan ng itinanggi ni Escudero ang mga paratang. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa malaking posibilidad naman aabot ang impeachment sa susunod na Kongreso. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Balik Pinas ngayong araw si VP Sara mula sa the Netherlands, kung saan dinalaw niya muli ang kanyang ama na si FPRRD. So nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil inapprove nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday. Friday na mga bisita. Bibisita rin daw ang common law wife ni FPRRD na si Hanelet Avancenia bukas. Nasusundan naman ang panganay ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ilang buwan ng tenga ang paglilitis ni VP Sara. Bagamat nakalagay sa konstitusyon na dapat itong ikasa forthwith, tila hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Sakali mang iakyat ito sa Korte Suprema, ang tanong ng marami, may magbabago ba? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Court of Last Resort kung ituring ang Korte Suprema. Sa ilalim ng 1987 Constitution, mayroon itong tinatawag na Power of Judicial Review o ang otoridad na humatol kung ang isang ipinasang batas, executive action o desisyon ay naaayon sa saligang batas. Ngayong pinagtatalunan ang pagkakaantala sa impeachment trial ni VP Sara, kaliwat kanan din ng mga usapin kung aabot ba ito sa SC. Mahigit 100 araw nang nakabinbin ng paglilitis at mahigit 100 araw na rin pinagtatalunan ang interpretasyon ng forthwith sa kung kailan dapat i-convene ang Senate Impeachment Court. At the end of the day, it would be the Supreme Court who would be the final arbiter on what is the better interpretation of these constitutional provisions. Naghain noong Pebrero si former PCGG lawyer Catalino Henarillo Jr. sa SC ng petisyon para i-compel ang Senado na mag-constitute bilang isang impeachment court at simulan na ang public trial ni VP Sara. Hunyo na, pero hanggang ngayon wala pa ring pinal na aksyon ng SC patungkol dito. Nakabinbin din ng tanong kung paano kaya hahatulan ng pinakamataas na hukuman ang issue ng impeachment. Sa 15 miyembro kasi ng SC, 13 ang appointee ng ama ng VP na si FPRRD. Kasama riyan si Chief Justice Alexander Gesmundo na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021. Sina Associate Justices Marivic Leonen at Alfredo Benjamin Caguiwa naman galing pa sa Administrasyong Aquino.
Ngayong araw, opisyal nang nagretiro si Justice Mario Lopez. As I've said, I will miss those routine that I have been doing every day. And if I will not have the same kind of routine, I will get bored, definitely. I will get bored because there will be a change, totally change of life, change of habit, change of routine, change lahat yan. Sa pagbaba ni Lopez sa pwesto, mababawasan ng isa ang 13 Duterte appointees sa Korte Suprema. Ibig sabihin, ngayon pala makapagtatalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang Supreme Court Justice. Sa pinakahuling anunsyo ng Judicial and Bar Council, may 12 shortlisted nominees para sa Associate Justice position. Kabilang dyan ang Court of Appeals Associate Justices na sina Antonio Valenzuela, Ramon Bato Jr. at maging si newly appointed Solicitor General Darlene Berberabe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Press release lang daw ang alok na reconciliation ni PBBM. Ayon sa anak ni FPRRD na si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte. Buwelta ng Malacanang, nagpapapansin lang si Baste. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Una-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Sino ba talaga ang liar? Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro kay Davao City Mayor Baste Duterte nang sabihin nitong press release lang naman ang reconciliation statement ni PBBM. Ayon kay Castro, tila na misunderstood ng younger Duterte ang pahayag ng Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Hirit pa ni Castro. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. Tinawag din ni Castro na obstructionist si Mayor Baste dahil puna raw ito sa cabinet reset ng Pangulo kahit hindi naman ito alam ang buong kwento. May mainit na sagot din si Castro sa mga kritiko patungkol sa posisyon ng Pangulo sa impeachment trial ni VP Sara. And we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kumbaga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konti. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Patungkol ito sa pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na ang Pangulo mismo ang humaharang sa impeachment. Giit ni Castro, sole responsibility ng Senado ang paglilitis at hinding-hindi makikialam si PBBM dito. Matuloy man o hindi ang impeachment ng bise, ayon kay Castro, hindi na raw ito trabaho ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. People's Champ Manny Pacquiao may pangako sa fans kaugnay ng comeback fight next month. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna ngayong Miyerkules sa Marcos Highway, SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane, green and go naman sa westbound lane. Magandang balita dahil inilunsad na ang online patient appointment system para sa mga HIV patients sa San Lazaro Hospital. Ito'y sa gitna ng pagsirit ng kaso ng sakit, lalo na sa mga Gen Z. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Kailangan na, nauna. Ngayon na raw dapat ideklara bilang National Public Health Emergency ang pagsipa ng mga kaso ng HIV. Ayon sa latest report ng DOH, 500% ang itinaas ng mga kaso sa mga may edad 15 hanggang 25 o ang Gen Z. Kailangan na raw ng DOH ang tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama na rin ang private sector sa paglaban sa HIV. Hindi ko naman ma-orderan yung ibang ahensya, but only the President can probably order the other agencies. That's why I'm suggesting a declaration of public health emergency of national concern. Meron ng executive order in the Philippine National AIDS Council that controls yung mga programa sa HIV. Pero mukhang hindi siya effective because may increase pa rin tayo. And then mukhang iba na yung problema, bumabata, di ba? So we need more help. Kasabay nito, pinagdadali na ng DOH ang pagpapakonsulta ng mga HIV patient sa pamamagitan ng Online Patient Appointment System o PAS sa San Lazaro Hospital na inilunsad ngayong araw. Kiklik po natin kung anong hospital. Kiklik natin San Lazaro Hospital. Kung ano po yung type ng services. Meron po tayong ARV refill. Yan. Kiklik po sa ARV refill. Then after po niyan, mamimili na po tayo kung anong oras. Lalabas po ito. Yan. Lalabas na po ito. Ito pong reservation summary natin. Dediretso po ito. Pwede po itong dumiretso sa email natin. Pwede po kayong pumunta bago kayo umalis sa mga laptop natin na to, mga stations natin, para po tulungan tayo mag-appointment sa susunod na buwan na pagbalik ninyo after 3 months. Sa pamamagitan ng PAS, hindi na pipila ng mahaba. Madali na ang pagpapaschedule ng people living with HIV o PLHIV para sa check-up at mas confidential. Makatutulong din daw ito para mainganyo ang regular na pagkonsulta at mainom ng maayos ang kanilang antiretroviral drugs o ARV. Mapapabilis din ang pagkuha nila ng ARV refill. Sa kasalukuyan, meron ng 2,901 na tumatanggap ng antiretroviral therapy dito sa San Lazaro Hospital HIV/AIDS Department. Sapat naman daw ang supply ng ARV refill para sa lahat ng person living with HIV na naka-enroll dito. Pero bukod sa HIV, dumadami rin daw ang kaso ng iba pang sexually transmitted diseases gaya ng gonorrhea at syphilis. May society kasi of venereal doctors that sit in the Philippine National AIDS Council. Sila ang nag-declare that they're seeing in their clinics more cases of these sexually transmitted infections with like syphilis, gonorrhea, chlamydia infections, and many more. So sabi nila tumataas din and mas bata din. No, I think we have a generation that's really very sexually active. We just hope that they can be taught what is safer practices and less risky behavior. Sabi pa ni Secretary Ted, bagaman may mga paalala ng napapanood sa social media patungkol sa pagtatama ng sexual behavior sa kabataan, laganap din ang negatibong impormasyon na humihikayat pa para maging mapusok. Kaya't kailangan daw pag-igtingin ang edukasyon para dito at hinihikayat ang pagbabantay at pagpapayo ng mga magulang. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. May mga naiulat na pagsipa ng COVID cases sa Asia dahil sa bagong variant. Pero hindi pa naaalarma ang DOH dito. Itinanggi rin ng ahensya na dumarami ang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Nagbabalik si Pierre Pastor. Mariing pinabulaanan ng DOH ang umano'y pagdami ng kaso ng Mpox sa Pilipinas. Sa record ng ahensya, bumaba pa raw ang mga kaso.
Sabay sisi sa media na pinapalaki raw ang issue. It's the reporters scaring the people. You're scaring the people, kaya nagkaroon ng MPAX. Di ba? Kasi sinasabi nyo dumadami MPAX. Tingnan namin data. There is no increase in MPAX. Tapos may LGU pa nagpapaano ng mask. Hindi rin mask ang treatment sa ano. So misinformation yan. Ang mga report na mula sa mga LGU na nagpapakitang dumarami ang kaso ng MPAX sa mga probinsya ay nangangahulugan lamang daw na marami ang nagpapatest. At dahil dito, mas mabilis na nalalaman ang kinaroroonan ng mga kaso. At sa tulong pa ng contact tracing, agad na na-isolate ang mga pasyente. Maging ang balita sa bagong COVID variant sa ilang bansa sa Asia, hindi rin daw dapat ikabahala. There are increases of COVID in 2 countries in Southeast Asia. I'm beginning to see reports of COVID cases in some hospitals, but it's still very low. So, last one question. So binabantayan namin. Payo ni Secretary Herbosa, suriing mabuti ang mga balitang nakakalap at paniwalaan lamang ang mga nagmumula sa reliable sources. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Tuwing may bagyo, kabilang sa mga lubhang naapektuhan ang sektor ng agrikultura. Bukod sa pinsala sa mga pananim, pinaghahandaan na rin ng mga otoridad ang posibleng pagkalat ng African swine fever dahil sa mga pag-ulan. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Masusi na ngayong binabantayan ng Agriculture Department ang posibleng maging epekto ng habagat sa mga pananim. Ang pinaka-apektado dyan yung eastern part ng bansa natin hanggang dito sa norte. Kasi yung trend ng bagyo na malalakas talaga. Starting from Eastern Visayas, Bicol region, itong eastern side ng Luzon, plus yung Calabarzon at saka Western Visayas pag panahon ng habagat. So yan yung tinututukan natin. And kadalasan ang problema talaga dyan ay yung rice and corn areas natin. Kabilang din sa mga binabantayan ang mga babuyan. Ayon sa DA, palaki ang epekto ng mga pag-ulan sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF tulad ng mga outbreak sa Batangas Agosto ng nakaraang taon. Kapag kasi kumalat ang ASF, tiyak na maaapektuhan ang supply ng baboy. Abuti na lang at mayroon ng controlled rollout ng bakuna. Natin na effective yung bakuna doon sa mga lugar na naapektuhan. Kaya from almost 600 active barangays with active cases, practically it was reduced to less than 30 nitong taon na ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pag-asa sa DA para mabigyan ng mas accurate na weather forecast ang mga magsasaka. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring Chief Annalisa Solis, malaki ang may tutulong nito na mabigyang babala at makapaghanda ang mga farm owner at mga magsasaka. So makapag-adjust kung paano yung mga tamang crop variety ang posible ng itanim para pagdating ng panahon na darating yung mga bagyo, mga pagbabaha, maaaring hindi na matamaan yung ating mga maturing na mga crops natin at maaanin natin ng maaga before na magkaroon ng mga masasamang panahon or malakas na bagyo or malakas na hangin. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Tikom pa rin ang bibig ng Immigration Bureau kaugnay ng major telco company kung saan nahuli ang dose-dose ng illegal Chinese workers. Wala rin daw silang leads hinggil sa mga immigration agent na nagsisilbing enabler ng mga ito. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve. Patuloy ang investigasyong ikinakasa ng Bureau of Immigration sa isang major telecommunications company na pinagtatrabahuan ng illegal Chinese workers sa Bonifacio Global City sa Taguig. Naaresto ng BI ang 39 na Chinese o Huwebes noong nakaraang linggo na bigo umanong makapagpakita ng travel documents sa kasagsagan ng raid. Ayon sa ahensya, lumalabas na ibang kumpanya ang kanilang pinagtatrabahuan sa nakadeklarang petitioner ng kanilang working visas. Involved in Intech, yung isang kumpanya na iyon, but they were found to be working elsewhere. So yan po, kahit sabihin natin na temporary servicing lang or whatever, violation pa rin po yun. Hindi na inilahad ng BI kung anong telco company ang sangkot dito pero anila, isa ito sa pinakamalalaki sa bansa. Nauna nang ibinunyag ni veteran columnist Mon Tulfo na daan-daang Chinese ang nagtatrabaho sa Dito Telecommunity sa BGC na pagmamay-ari ni FPRRD crony Dennis Uy.
I am unable lang to confirm yung name mismo ng kumpanya because the investigation is still ongoing. But what I can say, it's one of the bigger telco companies in the metro. Iniimbestigahan na rin ng BI ang sinabi ni Tulfo na mayroong immigration agents na kumikita mula sa illegal Chinese workers na ito. Pero sa ngayon, wala pa raw silang nakikitang leads kaugnay dito. Nasa BI detention facility ang mga Chinese habang gumugulong ang kanilang deportation proceedings. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pinaiimbestigahan na ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang umano'y transportation and economic crisis na dulot ang pagpapatupad ng load limit sa San Juanico Bridge. Dahil sa load limit, hindi makadaan ang mga truck na may dalang goods at supplies sa tulay na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Ayon sa kongresista, welcome naman ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge pero hindi katanggap-tanggap ang biglaang pagpapatupad nito. Binatikos din niya ang umano'y kapabayaan ng DPWH at ang hindi maayos na pakikipag-ugnayan sa mga LGU. Kaugnay po niyan ay makakausap natin ngayon, DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magandang gabi, Secretary Bonoan. Magandang gabi po sa atin at maganda po sa mga taga-subaybay po natin. Salamat po for the opportunity. Kailan po matatapos itong rehabilitasyon ng San Juanico Bridge? Kasi nagdudulot na raw po ito ng economic crisis ayon kay Congressman Asidre. Yes po, I think we are just going to do some temporary retrofitting and rehabilitation in the next few months actually because in order that we can increase the load limit that we have imposed so far on the bridge. Kasi unfortunately, we did not expect that this situation will come too soon. No? Although the total rehabilitation of San Juanico Bridge was already anticipated, but we did not expect that it came too soon because ito na nga yung when the consultants who made the assessment on some of the yung mga segments of the bridge, they recommended actually for the closure of the bridge and this is the reason why it was a collegial decision of the department that we have to impose actually yung load limit for the time being. Ayun. Because we did not want to put yung mga motorists in a dangerous situation. Correct. Hindi ho namin po pwedeng So sa kasalukuyan po niyang kondisyon, Secretary, kapag nagkaroon ng lindol, can it withstand a certain seismic number pagdating sa lindol? For now, it's there are segments in the bridge structure that may not be able to withstand actually yung mga high intensity earthquake, no. Actually, if you like, itong San Juanico Bridge is more than 50 years old. We anticipated that it will have to undergo major rehabilitation works. And this is the reason why a new bridge is in the making na. A new bridge nearby is in the making. So ang plano nito is actually when the new bridge will be completed, then the existing bridge will have to be closed. And kailan po matatapos yun? Yung isang, kailan po matatapos? Ang estimate po nito is actually sometime in 2030, 2031 po. Ay, 2031. Okay. Yes, I suppose the rehabilitation of San Juanico, mauuna na po doon. Tama po ba? Well, ito na nga po yung pa namin. For the interim, we will do some retrofitting so that yung mga newly identified na weak segments will have to be retrofitted so that it will carry yung additional load limit from let's say 10 to 12 tons muna while waiting for the completion of the bridge, of the new bridge po. Ang sabi po ni Mayor Alfred Romualdez, from 800 million pesos, ito po'y lumobo to 7 billion without transparency.
Tama po ba siya? I don't know where the figure came from po. Actually, kasi I don't think we have estimated actually as of now kasi the total rehabilitation of the bridge is still under assessment and yun po yung alam namin yung retrofitting works lang muna yung gagawin po namin for the time being po. Maiba po tayo, huling tanong na lang po, sa EDSA rebuild naman na sinuspindi muna ng Pangulo, ano na po ang plano? Paano po mapapabilis itong total makeover o may balak pa ba siyang tapusin ito during his term? Well, temporarily, I think it was put on hold because the President wants us actually to see if we can expedite the implementation of the EDSA rebuild. Kasi yung initial na program namin is actually for 2 years. Partly because of the extent and the magnitude of the works that have to be done, involving about 250 lane kilometers, 250 lane kilometers po, mahaba. And the work to be done is actually to replace the entire pavement sana. So hindi po mapapaikli. Hindi po mapapaikli yung panahon. We are in the process now of looking at the yung mga international practices and materials that can be used actually to expedite the process. The other thing that panahon namin dito why we have projected for 2 years is because of the budgeting season, no. What we have budgeted for 2027, for 2025 is only for the southbound. And then, of course, the budget year for 2026 would be on the northbound. But if we have all the funds now, actually, I think we can expedite all the processes po. Okay, kami po yung makikibalita sa inyo on what's the latest on that. Dahil lahat po tayo ay apektado niyan. Maraming salamat, DPWH Secretary Manuel Bonoan. Salamat po, salamat. Desidido ang Union Digital Bank na makaakit ng mas maraming kliyente. Bukod sa paglabas ng user-friendly app, mag-aalok din sila ng low-interest loans. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Sa panahon ng patuloy na digitalization, target ng mga bangko na mailapit pa ang serbisyong pinansyal sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Sinusulong ng Union Digital Bank, subsidiary ng Aboitiz-led Union Bank, ang paggamit ng teknolohiya para sa pagbibigay ng financing opportunities. We want to integrate ourselves in the lives of the common Filipino, no? Gusto namin nakalubog kami sa buhay nila, are integrated on what they really need, no? From loans to deposit up to the insurance. So we want to humanize technology. Ayaw naming matakot sila. That's why we created the app to be very simple, no bells and whistles, only what they need. Very easy to use, and it will not have anything that they don't actually need. Diba? So that's part of humanizing technology. Gayunpaman, naniniwala ang Union Digital na hindi sapat ang pagkakaroon lang ng app. Dapat maintindihan at mapakinabangan ito. Kaya kasabay ng pagbaba ng interest sa loans, pinalalalim din ang financial literacy ng mga user. But if you offer them products, but they don't know anything, or they know very little about financial literacy, alien sa kanila yon. So financial literacy is actually a very big game changer. Ngayon, nasa 1 million users na ang nakaregister sa plataporma at halos kalahati aktibong kumukuha ng loan. Naghahanda na rin ang bangko sa paglulunsad ng kanilang virtual debit card at UD cash loans. Hindi na mass loans kundi low and grow ang kanilang strategy. We have actually decided to be more purposive. It is better to be small and profitable than to be big with major NPLs. I can safely say that we lend anywhere between 30 to 50,000. Okay, and with tenors of between 3 to 9 months. So what we want to do this time is we'll start, chill, slow, okay? And then from a solid base, then we start growing, okay? So we start low, and then it's only when we've mastered the low,
then we go into the grow side. Kasunod ng pag-lift ng BSP sa moratorium ng new digital bank licenses, nanindigan ang Union Digital na focused sila sa pagpapatibay ng kanilang operasyon at less sa kompetisyon. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Confident si Pinoy boxing icon Manny Pacquiao sa kanyang darating na comeback fight. Ito po ang ating sports update mula kay Erica Christensen Lee. Erica. Thank you, Miss Pinky. Manny Pacquiao is back and with a vengeance. Yan ang deklarasyon ng People's Champ na balik boxing ring sa susunod na buwan. Makakaharap ni Manny ang Mexican-American na si Mario Barrios para sa WBC welterweight title. Good fight naman ang pangako ni Pacman sa kanyang mga taga-suporta. You know me, I'm so dedicated to my career. Boxing is my passion. The way I train, the way I work hard, punishing myself to the limit, and to make sure that I can give a good fight to the fans. I've been in boxing for more than almost 30 years, so I have to good thing for me that I rest 4 years in my body. Ang kanyang kalaban, may mensahe rin para sa kanya. You know, I have all the respect for him. You know, I have nothing but good things to say about him outside of the ring, but inside of there, you know, he's just another man, you know, trying to take what's mine. And you know, it's been a long road, but you know, I'm here and I'm the champion for a reason, and I'm going to show that on July 19th. Gaganapin ang laban sa MGM Grand sa Las Vegas sa July 19. Ito ang comeback ni Manny Pacquiao matapos mabigo kay Yordenis Urgas ng Cuba noong 2021. May pag-asa pa si Pinoy boxer Charlie Suarez para mapasakamay ang super featherweight title. Kasunod ito ng no contest verdict sa laban nila sa pagitan ni Emmanuel Navarrete ng Mexico. Pero sabi ng isang boxing analyst sa programang The Scorecard, late na ang desisyon para sa rematch. I believe this was an opportunity loss. Sayang yung oportunidad sapagkat pwedeng baguhin ng komisyon yung resulta. Pwede nilang itama talaga because the rules are there. Nakita mo na yung video. O, nandun na. All you have to do is apply the rules. Hindi pa rin nila ginawa. So itong no contest na ito para sa akin, ito ay empty decision. Pampalubag loob lamang na ibabalik yung record na undefeated ni Charlie. Siya pa rin ang mandatory contender, but right now he should be the champion. Buo naman ang loob ni Suarez para pabagsakin si Navarrete. Kahit sino yung ilaban sa akin kasi nandito na ako sa time na yan eh. Nandito na ako sa moment na World Championship. Yes. Kahit sino pa yan, ang sa akin, as a fighter, lalaban ako. And hindi ako papayag na hindi ako maging champion hanggang sa magretiro ako. And that's it from my end. For now, over to you, Pinky. Erica, world's richest man, Elon Musk, tinuligsa ang spending bill ng kaalyadong si US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Gapang na ang mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman sa southbound lane.
From billionaire backer to critic, maanghang ang mga binitawang salita ng world's richest man na si Elon Musk laban sa spending bill ni US President Donald Trump. Tinawag lang naman niya itong disgusting abomination. Babala rin ni Musk palalakihin ng proposed budget ang sinasabi niyang already gigantic deficit na magbabaon lang sa mga US citizens sa utang. Pero ipinagkibit-balikat lang ng White House ang batikos ni Musk. Look, the president already knows where Elon Musk stood on this bill. It doesn't change the president's opinion. This is one big, beautiful bill, and he's sticking to it. Si Musk ang naatasan noon ni Trump na i-streamline ang federal bureaucracy at puksain ang red tape bilang pinuno ng Department of Government Efficiency. Umexit siya sa Trump administration noong isang linggo. Pinagpiestahan naman ng Filipino netizens ang pambabatikos ng bilyonaryong si Elon Musk sa spending bill ni US President Donald Trump. Trending sa X ang salitang unit team, kung saan tila inihalintulad ang hidwaan ng dalawa sa sitwasyon ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Unit team ang political banner ng mga ito nang tumakbo para sa national top posts noong 2022 elections. Back and running na ulit ang social media platform na Reddit matapos ang global outage nito. Libo-libong users ang naapektuhan sa breakdown na tumagal ng halos kalahating oras. Dahil dito, dinumog ng reklamo ng Redditors ang down detector at X. Una na ring na-down ang Reddit service noong Pebrero kung saan hindi ma-access ng users ang online community. Nagtagpo sa unang pagkakataon mula ng eleksyon ang 50 mayor ng Cebu at si outgoing Governor Gwen Garcia, pero imbis na pagbati, panibagong protesta ang kanyang ibinato. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Unang pagkakataon ito na nagtipon-tipon ang 50 mga alkalde ng probinsya ng Cebu kasama si outgoing Governor Gwen Garcia. Sa pagtitipon, nilinaw niya na kailangang matuto at nakakaintindi ng kanyang mensahe ang mga nakikinig sa kanya. And the Vice Governor-elect, who, like the Governor-elect, will finally be Governor and Vice Governor only at 12:01, the 30th of June, 2025. I am sure the Vice Governor-elect is very much aware of that, but this is really for the education of those who, up to now, have perhaps remained ignorant. Ngayon lang sila nagkita matapos ang halalan noong Mayo, matapos maiproklama ang bagong gobernador na si Pambari 4. Let me address the elephant in the room. I refer to the elections that have just transpired last 12th of May 2025. As the results started coming in, fed by COMELEC servers, I do know that from the 1st to the 2nd, the 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th districts, our mayors started shaking their heads in disbelief. Kinumpirma ng outgoing governor na nagsampa na ang kanyang kampo na electoral protest. Hindi raw kasi kapani-paniwala ang resulta ng eleksyon, kaya iko-contest niya ang 4,100 clustered precincts. Sa nakaraang halalan, nakakuha na higit 1 milyong boto si Bari 4. Higit 700,000 boto naman si Garcia. A lot of evidence has surfaced, the latest of which there is now growing proof that the votes intended for Governor Gwen Garcia, in fact, were credited to my opponent. Kutob lang sa ako diha. But this is technical and software proven evidence. I truly believed that the result for the gubernatorial election here in Cebu did not
reflect the honest will of the people. Hindi daw siya galit. Hindi rin daw niya sinisi ang mga alkalde ng probinsya sa naging resulta. I have no ill feelings towards you. You did your best. I view all of you as upright, honest, principled, o adunay palabra di honor. Habang nasa pagtitipon si Garcia, nasa Maynila naman si Baricuatro at nakipagkita sa mga kilalang politiko sa Senado at kay dating Pangulong Gloria Arroyo. May statement din siya na tila ba paalala sa outgoing governor na alas 12 ng tanghali sa Hunyo 30, opisyal na siyang i-inaugurate ng People of Cebu bilang governor ng Cebu Province. Hirit pa ni Pam sa post, no room for refusal or drama. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Sa ibang balita, bantay sarado ngayon ang Department of Agriculture sa mga issue sa asukal tulad ng smuggled shipment kamakailan na natagpuang may bakterya sa Negros Occidental. Apektado rin ng peste ang halos 600 hektarya ng tubuhan. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Natagpuang may mesophilic bacteria ang 2 sa 4 na container ng asukal na nasabat nung nakaraang linggo ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, 2 container na may lamang asukal na galing sa Vietnam na 88% sugar at 12% glucose ang nakitaan ng 3,775 colony forming units o CFU per 10 grams. Mas mataas sa limit na 200 CFU. Inaantay pa ng Agriculture Department ang resulta ng ikalawang retesting ng asukal na misdeclared bilang sweetening mix o pampatamis para makaiwas sa malaking taripa sa customs. Pero initial is not fit for human consumption. So, judging by the way it's sir, i-dispose na talaga yung shipment? Yes, most likely i-dispose. Nauna nang itinakda ng Food and Drug Administration ang mga limit ng CFU para sa asukal noong 2022. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga masamang anyo ng mesophilic bacteria ay nabubuhay sa mga lugar na may moderate na antas ng temperatura, tulad ng E. coli at Salmonella. Ang labis na presensya ng mesophilic bacteria ay may masamang epekto sa kalusugan, gaya ng gastrointestinal diseases, diarrhea at food poisoning. Nagkakaroon ng bakterya sa asukal dahil sa production processes nito at ayon sa FDA, maaari itong mapababa kung magiging maayos ang pag-refine o paggawa ng asukal. Samantala, sumulat na si SRA Administrator Luis Pablo Azcona kay Negros Occidental Governor Bong Lacson para magdeklara ang provincial government ng Negros Occidental ng state of emergency sa lugar. Ito ay matapos atakihin ng red-striped soft-scale insects o RSSI ang mga tubuhan sa lalawigan. Batay sa datos ng DA, halos 600 hektarya ng tubuhan sa iba't ibang lungsod at bayan sa Negros Occidental ang napinsala ng mga insekto. Nag-request si administrator na magkaroon ng state of emergency, declaration of state of emergency ang province, so that SRA can use yung money niya, 5.4 million, to do emergency procurement. Ang ilan naman nating nakausap na umiinom ng sugary drinks gaya ng working professionals na sina Brian at Migs, kanya-kanyang diskarte sa pag-inom ng mga matatamis na inumin. Some doctors advise. So, hindi na po ako hindi na talaga ako restricted na ako sa mga more sugary products. Meron pong inyong na oat milk po, some almond milk, which yung mga sugar intake po is mababa or none. So, yung mga almond milk like unsweetened, so minsan ininom ko po yun. I still drink sugary drinks on an occasional basis when I have a hankering for something sweet. Like if I want to make a ice cream float, or if I just want something that goes along with my cake, or something like that.
Ayon naman sa SRA, nasa 1.9 million metric tons ng asukal na ang napoproduce sa bansa, bahagyang mas mataas sa target ngayong taon na 1.7 million metric tons. Inaalam ngayon ng SRA kung kakailanganing mag-angkat ng supply para matugunan ang pangangailangan ng merkado. Inaasahang ilalabas ngayong buwan ang bagong sugar order kung kailan at gaano karami ang aangkating asukal. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Muli na namang pinatunayan ng Toyota na sila ang hari ng kalsada. Umabot lang naman sa mahigit 6 na bilyong piso ang kanilang kita sa first quarter pa lang ng taon. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Naging maganda ang simula ng taon para sa Toyota Motor Philippines ng Bilyonaryo T family. Matapos magtala ng higit 6 na bilyong pisong net income sa unang 3 buwan ng 2025. 57% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ang pagtaas ay dulot ng 12% paglago sa retail sales, kung saan mahigit 55,500 na sasakyan ang naibenta. At isa sa nagdadala ng momentum ay ang nagbabalik na Tama Raw. Muling inilunsad noong Desyembre, hindi lang nostalgia ang hatid ng iconic na sasakyang ito, isa na rin itong mahalagang bahagi sa paglago ng Toyota. Nauna nang sinabi ni President Masando Hashimoto na contender ang Tama Raw sa Mitsubishi L300 sa commercial vehicle segment. We are increasing newly this product and volume. Mitsubishi also staying very strong. So these two are driving the whole customers, and then total truck segment, truck customer segment is also increasing. So our product is incremental, and our level is almost head to head. Bukod sa Tama Raw, patuloy na malakas ang benta ng Philippine-made Vios, pati na rin ang Hilux pickup. Malaki rin ang ambag ng mga imported na modelo gaya ng Land Cruiser, Hi-Ace at Alphard. Kasabay ng paglakas ng benta, pinabibilis din ng Toyota ang hakbang nito tungo sa greener future. Sa ilalim ng kanilang multi-pathway approach, tuloy-tuloy ang kanilang electrification effort bilang suporta sa layunin ng bansa na magbawas ng carbon emissions. So far, epektibo ito. Nangunguna rin ang luxury sibling nito na Lexus sa premium segment noong first quarter dahil daw sa lineup na dominado ng hybrid models. 95% of our vehicles are all hybrid vehicles. So it's the demand of the market requiring hybrid vehicles for fuel efficiency and of course exemption from number coding. So I guess people with before having budgets for 2 vehicles can now be combined into one. Nagtala ang Toyota at Lexus ng combined 37% year-on-year surge sa benta ng electric vehicles, na may halos 4,000 unit na naibenta. This growth trend is keep going and continuing in the future as well. So Toyota is bringing more products to the country, and we want to make the carbon neutrality options. More options to the customer. That's our Toyota's promise. Pero kahit ang mga nangunguna sa merkado, ramdam din ang seasonal slowdown. Humina ang takbo ng sales noong Abril, nakita sa pagbaba ng benta sa halos lahat ng brand. Nakapagbenta ang Toyota ng mahigit 16,000 units noong Abril, bumaba ng 8% kumpara sa Marso. Ayon sa Lexus, ang pagbaba ng car sales ay senyales ng mas maingat na merkado dahil sa dami ng pagpipilian sa local auto market. There are more vehicles or more brands out there that people can choose from, different price ranges, different sizes. Also, I think the market is more conservative this time because there was a lot of high sales coming from 2024. Pero sa kabila ng pagbagal, solid pa rin ang paghahari ng Toyota. Halos 72,000 units na ang naibenta nito mula Enero hanggang Abril, nakatumbas ay 48% market share. Isang dahilan daw dito ay ang malawak na dealer network nito sa bansa. We have currently 75 3S showrooms in the network, which is the biggest among the across the brands. Even in any province or region, people can have the access to the dealers and get the repair. Kahit may bahagyang pagbaba ng benta, positibo pa rin ang pananaw ng Toyota at Lexus sa natitirang bahagi ng taon.
Inaasahan nilang lalago ng 7 hanggang 8% ang Philippine auto industry ngayong 2025. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Paramihan daw ng huli. Bagong PNP Chief Nicolas Torre, dinepensahan ng utos sa mga pulis. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, slow moving ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang daloy sa southbound lane. Wala pang isang linggo sa pwesto, naharap agad sa kontrobersya si PNP Chief General Nicolas Torre. Ito'y matapos niyang himukin ang kapulisan na magparamihan ng naaresto. Ang depensa ni Torre sa Agenda Report ng ating Mojo Ivy Reyes. Paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigilan tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. Paramihan talaga. Ito ang ating gusto i-emphasize dyan. Huli, hindi patay. War on Drugs 2.0 kaya ang anti-drug campaign ni PNP Chief Nicolas Torre III. Yan ang tanong ng marami sa pulisiya ni Torre. Isa ang Commission on Human Rights sa pumuna dito at sinabing hindi dapat encouraged ang sistema ng paramihan sa PNP. Pero pagdidiin ni Torre, hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Tuloy-tuloy daw ang drug ops ng PNP laban sa high-profile at street-level targets. Bagamat ayos kay Torre ang paramihan, nilinaw niyang walang kota ang PNP dahil nakabase sa reduced number of cases ang performance ng ahensya. Ngayong taon, nasa 44 billion pesos daw ang kabuuang nasa kote ng pulis simula January. Ilang araw matapos i-anunsyo ang appointment ni Torre, hindi pa tapos ang patutsada ng mga Duterte. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. Sagot ni Torre. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, anong ranggo ng unang chief PNP at anong ranggo ko bago ako naging chief PNP. The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Ayon kay Torre, nire-respeto niya ang opinyon ng mga Duterte sa kanyang appointment. Patungkol naman sa kanyang anti-drug campaign, paliwanag ni Torre, kapag hindi nanlaban, buhay. Pero kung pumalag, ibang usapan na raw yan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dial 911 at darating ang mga pulis sa loob ng 5 minuto. Yan ang pangako ni new PNP Chief Nicolas Torre. Anya, hindi na kailangang pumunta pa sa presinto para magreklamo dahil tawag sa telepono lang ang katapat. I would like to assure our mga kababayan na lahat ng inyong mga hinaing na iparating sa pulis using 911 will be attended to. Pinaikli na rin ang police duty sa 8 oras mula sa dating 12 hours. Paliwanag ni Torre, layunin nito na mabigyan ng sapat na pahinga ang mga pulis at mabilis na makaresponde sa anumang insidente.
Iba-iba ang pananaw ng mga negosyante sa Rigodon sa gabinete ni PBBM. Pero marami sa kanila ang natuwa sa choice ng Pangulo para sa bagong pinuno ng Securities and Exchange Commission. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Mixed pero pragmatikong tugon mula sa business community. Ganito ang kabuang sentimiento ng ilang negosyante matapos ang anunsyong 3 kalihim lang ang pinalitan sa tinawag na bold reset ni Pangulong Marcos. I would say this is up. I think that's his call, and as a fact, we did that. We in the business sector even went out to support that all the economic managers should be kept because really the midstream that's doing pretty good job. May mga executive na nagpahayag ng pangamba, hindi dahil kulang ang pagpalit, kundi dahil baka magdulot ito ng pagbabago sa patnubay ng ekonomiya. Pero para sa iba, hindi na bago ang pagre-reset, malakihan man o hindi. Ganito rin ang sentimiento ng isa sa mga financial institutions sa bansa. The politics with the small p, is really not very relevant to us. Why? Inclusion will always be there, okay? People will still need to loan, people will need income. The Philippines needs to prosper. So I think whatever decisions they make out there, we should be good. Sa kabilang banda, nag-react din ang business community sa pagpasok ni Francis Edralin Lim bilang bagong SEC chairman simula nitong Huwebes. I know him personally and I work with him in some. He's very qualified and I think he should be an asset to the Security Exchange. Ang wish ng mga negosyante para kay Lim ay ang tutukan nito ang digitalization ng SEC at ang pag-streamline ng mga proseso. They've been asked by the President to focus on digital transformation because, again, the key to transparency in government is to digitalize many things, diba? So I think si Francis is going to have to do that. I'm sure he's going to have to review some policies, but I'm not sad that he's there. Right now, when you transact with them, as if one department doesn't talk with the other department. Sometimes you file an application, they will tell you to produce some documents that they have on file, no? On the other departments. Yung mga ganun, I think it's facilitation lang. Umaasa rin si PCCI Chairman Sergio Ortiz Luis na mabawasan pa ang red tape sa ahensya. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Opisyal ng kinoronahan ang Pinay na si CJ Opiaza bilang Miss Grand International. Makakasama ulit natin si Erica Christensen Lee para sa Showbiz Updates. Erica, over to you. Thank you, Willard. That's right, the Philippines finally has a Miss Grand International Queen. Kinoronahan na ang former Miss First Runner-Up na si CJ Opiaza sa Bangkok, Thailand. Yan ay matapos mag-abdicate si Rachel Gupta ng India. Kwento ni Gupta sa Instagram, nakaranas kasi siya ng broken promises, mistreatment at toxic environment na hindi naman raw niya natiis. Pero ayon sa pageant organization, bigo ang beauty queen na magampanan ang kanyang duties at involved din siya sa external projects na hindi naman nito approved. Para sa mga fur parents, never underestimate dog bites. That reminder from Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Matapos siyang makagat mismo ng kanyang alagang aso. Pinost ni Michelle sa Instagram ang kanyang selfie showing her face with a bandage. Agad pumunta sa sikat na clinic ang beauty queen at aniya, gumagaling na raw ang kanyang sugat. Dismayado man sa nangyari, tiniyak ng Reyna na love pa rin ito ang kanyang fur baby. Sa IG story, kasama ang kanyang pet dog, mensahe ni Michelle and I quote, "It's okay, you're still my baby girl." Grand uncle ni Michelle ang China Bank founder na si D. Chuan. Wedding bells are ringing para kina basketball star Kiefer Ravena at beauty queen Diana Mackey. Inanunsyo ng couple na gaganapin ang kanilang big day sa June 11. Pinost din ng dalawa ang prenup photos nila sa isang beach. Last October nang ni-reveal nila Kiefer at Diana ang kanilang engagement. At nitong March, in-announce nila na they are expecting their first child.
And that's it from my end. Over to you, Karina. Thank you, Erica. Craving unique Asian-inspired dishes? Yan ang handog ng bagong restaurant ng sikat na chef na si Tina Legarda. Silipin natin sa Billionario Bites ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Ano nga kaya ang lasa ng pagpapakumbaba? Yan ang titikman natin ngayong linggo dito sa Billionario Bites. Sa likod ng bawat putahe may kwento. At sa bagong konseptong ito, puso ang pinaka-main ingredient. Matapos ang isang dekadang kwento ng tagumpay sa Bamba, ngayon naman ang panibagong venture ni Chef Tina Legarda ay ang Kumba. Isang Asian-inspired kitchen kung saan ang pagkain ay di lang familiar, fresh at comforting. Ito rin ay creative. So let's talk about Kumba, and this is your second baby, as we were talking about, how it started from Bamba, now Kumba. I feel that, like, when I started Bamba, it was more about being nostalgic about stuff, like my grandmother, my dad, my mom, family stuff when I was a kid, flavors that I grew up with. Kumba naman is a product of owning my first restaurant. So it's like flavors I did not grow up eating, or also during my career, I have no formal training with Asian food, but I think it was like my love for food in general and cooking and good conversation with beautiful people, including my team, how they tell me about how their family enjoys adobo, or stuff like that. I learned this kind of cooking, this humble kind of cooking, as time went by, and I think owning a 12-year-old restaurant kind of does that to you. Parang it humbles you down. Kumba, mula sa salitang magpakumbaba. Isang paalaala kung saan nagsimula si Chef Tina. Humility sa flavor, sa design at sa kanyang journey. Ni Chef Tina may small menu ang restaurant, pero sigurado ni Chef Tina na may something for everybody. Depende sa taste at preference ng bawat bisita. Wow. It's giving. Yay! Very juicy. It keeps on giving. Because the more I eat it, the different flavors are coming out. I'm like, I took a bite and that satay sauce was the first thing that hit my tongue, and then the flavors, and then the duck, and then the shiitake, and then the texture, and then the citrus. There's some citrus notes. Yes. So it's like it's rich yet it's citrusy. It's an explosion in your mouth. Kind of like I love it. My love for sisig will never go away, so this was like a reason to put sisig in the menu. Okay. But it's inspired by Yung Ban's way of eating pancit, which is, I'm sure you've heard, hab-hab. Okay, I'm gonna have for the first time. Okay. Ooh. I'm gonna have some more. It's called kataifi. So it's that kataifi dough that's viral now. But usually they pair it with like pistachio, the chocolate, and but this one we used it in a savory way. It's stuffed with, or it's baked and stuffed with feta and goat cheese. But we're also serving it with guava and a salad of pistachio and basil. It's called P.S. I'm Vegan. Basically, it's seared banana and seared eggplant. And then we are serving with a pineapple express sauce, Asian romesco, fried shallots. Oh my gosh, I've never had anything like that before. Yay! Ang sarap! Gusto ko ubusin. Rice, please. Exactly. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel.
to hub the scallops. What or is the goat hub-hub? cheese. Yung hub-hub, diba sabi, nagpatawa si Marie. I want to hub-hub some more, ganon. Oh, okay. Diba? Magamit yung hub-hub na yan. Oh, Erica, hello. Welcome. Hello, thank you. Welcome to the Thank zoo. So now is Erica Christensen Lee interview time. All right. Okay, one question each. Oh my gosh, no. Kailan kayo kakasal? Tapos na. Kasal na. Ito na po Ayun ang na aking yung wedding Lee. ring. Okay. Hindi ko lang dinala ang aking engagement ring na mas malaki pa dito. Wow. Okay, iba na lang. Are you still in love with your husband? Of course. Oh my, but also, Karina, it's only been 3 months. It's only been 3 months. But of course, Dapat naman. given, he's an amazing guy, and I'm so excited for you. Well, you've already met him before, but the both of you to meet him very soon. O, kayo naman, kasi baka mapunta saan yung usapan namin. Monolog ka na. Pangalawang tanong. Ikaw, Karina, mahal mo pa ba ang inyong husband? You know what? You know, as time passes in a marriage, to answer that question, it requires more time also to answer it. Okay, but marriage tips. Yun na lang daw, humihingi siya ng marriage tips sa'yo. Hindi siya pwede humingi sa akin. Tips. Oh, well, you know what? Earn your own money. That's my #1 tip for you. Very Alam good mo, advice. nag-usap kami about that. Yeah, oo, And that's dapat. what Erica was saying. Ang babae dapat nakatindig sa kanyang sarili. Sariling heels. Na Sariling binili mo. Heels na ako ang bumili na kahit ayaw niya, pwede kong suotin. I couldn't agree more. Ang tip ko para sa husband. Oh, yes, perfect. Happy wife, happy life. I couldn't agree more. Paki-clone. Naghihintay yung luto ko doon. May ulam. Alright, yan po ang ating Ay, agenda. kita mo, pinalitan niya kaagad ang topic. May tanong pa ako na dapat. Bakit ako magtatanong? Oo, pinalitan mo ang topic. Pagkasal, ayaw niya magkasal. Uy, grabe naman. Pero tanong ko kay Erica, saan at kailan siya manilibre? Ayun. Okay. Karamay na ako sa libre. I'll be bringing you guys as a welcome treat. Well, ako pala yung, kayo pala dapat mag-welcome sa akin. Pero I'll take you guys to Kumba. Ayan. Ayun, okay. Yun. It's a deal. Meron kasi kaming tradition dito kapag bago, Nanlilibre. bagong salta, bagong Initiation. paso, kailangan may libre. Okay, game naman ako doon. Ayun, Hindi na ako game daw bunso. siya. Yay. Oo. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. Ako naman po, si Erica Christensen Lee. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.